And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Akala namin buntis siya. Yun pala, may cancer siya. Stage 3 na. Itago niyo ako sa pangalang Luis. Gusto ko lang sanang i-share ang love story ko na punong-puno ng kulay. Ito ang aking secret file. Nagsimula ang lahat when I was 17 years old. Isa akong out-of-school youth o sa madaling salita, tambay, palaway, babaero at pilyo. Then one day, may namit akong isang babae sa kanto namin. She's only 15 years old that time. And boom, na-in love agad ako sa kanya. Ang ganda kasi ng mga mata niya. Malinis ang intensyon ko sa kanya. Niligawan ko siya sa loob ng 2 buwan at sinagot na niya ako through phone call. Napakasaya ko that time. Every night, tumutulong ako sa store nila para magsara at magligpit kasama ang tatay niya. Okay ang relasyon namin. Pero may mga pangyayaring humadlang sa pagmamahala namin. Nalaman ng lolo at lola niya ang relasyon namin at pilit kaming pinaghihiwalay. Nilalayo nila sa akin si Joanne dahil na rin siguro mga bata pa kami. 1 linggo kaming hindi nakita. Hanggang sa isang araw, bigla siyang dumating sa bahay namin at doon, nagkasundo kaming magtanan. Imagine, 15 years old lang siya and 17 years old lang ako noon. Pumunta kami sa Bicol, sa isa kong kaibigan. Kaya lang ay nahuli kami at napuntahan kami ng mga magulang namin. Inuwi kami sa Maynila. Dinala siya sa isang church para ikulong doon, para mapalayo sa akin. Palagi akong napunta roon, kahit medyo malayo at walang kasiguraduhan na magkikita kami. Bawal kasi akong pumasok doon. Minsan sa bintana nakikita ko siya, tapos nagtitinginan lang kami. Ilang linggo pa ang lumipas, dinala na siya sa Nueva Ecija. Kasama ron ang parents niya. At nang malaman ko yun, inalam ko agad kung saan sila matatagpuan. Sinundan ko siya doon. Nagbus ako, dala-dala ko yung bike ko kasi alam kong magkukulang ang pamasahe ko. Kaya nang papasok na ako sa bayan nila, doon ko na ginamit ang bisikleta ko. 20 kilometers away yung lugar nila mula sa bus stop. Ating gabi pa yun. Sa madaling salita, tinakas ko uli siya. Umuwi kami ng Maynila. At doon hinayaan na kami na magkasama. Dahil meron na siyang dinadala sa sinapupunan niya. Opo, buntis na siya. Nang malaman namin yun, agad akong naghanap buhay. Pumasok ako sa construction, nag-service crew ako, at kung ano-ano pa. Naging masaya ang pagsasama namin sa loob ng maraming taon kasama ang anak namin. Although nagkaroon kami ng mga pag-aaway gaya ng ibang mga mag-asawa, pero naaayos pa rin naman namin. At dumating yung time na ikinasal kami sa simbahan. Nag-ring bearer ang anak namin. Napakasaya ko noon. Iyak nga lang ako ng iyak habang naglalakad siya papuntang altar. Fast forward, year 2012. Napagkasundoan naming mag-abroad ako para na rin sa mga pangarap namin. Pumasok ang malaking problema sa buhay namin. Sa loob ng 3 taon ko sa Kuwait, hindi na niya ako halos kinausap. Kahit sa FB o calls, napabarkada siya at natutong manginom. Napakasakit nun sa akin dahil mahal na mahal ko siya. Year 2015 nang umuwi ako sa Pilipinas. Sa nanay ko ako tumuloy dahil masama ang loob ko sa kanya. After 6 months, nagulat ako. Dumaan siya sa bahay, basang-basa ng ulan at may daladala siyang aso na ang pangalan ay Sam. Nakiusap si Joanne sa akin na iiwan niya muna ang aso dahil baka magkasakit.
Doon nagsimulang magkaayos kami. Nakakatawang isipin na dahil sa aso nagkaayos kami. Nagsama uli kami at naging masaya kami. Pero year 2017, napapansin kong palagi siyang nakahiga. Kaya sabi ko, anong problema? Sabi niya, masama ang pakiramdam niya. Kaya ayun, pinilit ko siyang magpa-check up. Kaming dalawa ng anak ko ang bumalik sa doktor para kunin ang resulta ng ginawa niyang pagpapacheck up dahil gusto kong magpahinga na lang siya sa bahay. Pakiramdam ko kasi ay nagdadalang tao siya. Kaya laking gulat naming mag-ama nang malaman namin ang test results niya. Akala namin buntis siya. Yun pala ay may cancer. Stage 3 agad. Si Joanne. Napakasakit sa aming mag-ama nang malaman namin yun. Hindi namin alam kung paano sasabihin kay Joanne hanggang sa may follow-up check-up siya sa isang kilalang ospital sa Maynila. Sa cancer building, dun siya nagtungo. Wala siyang idea kung ano ang sakit niya. Sabi pa niya sa amin, bakit puro kalbo ang mga pasyente rito? At dun, tinapat na siya ng doktor. Iyak siya ng iyak. 32 years old lang siya that time. Sinikap naming ilaban ang buhay niya. Kung san-san kami nagpunta, kahit albularyo sa malalayong lugar pinuntahan namin. At bago siya ma-confine sa ospital, ayun, hindi niya masyadong matanggap ang nangyayari sa kanya. Kaya, kinausap ko siya at ang sabi ko'y kumapit ka kay Lord. Lahat ng ito'y may dahilan kung bakit nangyari to. December 2017, ang sabi niya, gusto ko nang umuwi para makasama ko ang mga mahal ko sa buhay bago ako kunin ni Lord. Hinang-hina siya noon sa ospital. December 15, dinalhan ko siya ng tsokolate. At yun yung kauna-unahang tsokolating binigay ko sa kanya. Akala ko nga nakalimutan niya na yun. Pero nang makita niya yun, iyak siya ng iyak. Sabi ko, will you marry me again? Niyakap niya ako at nagpasalamat sa pagmamahal. Sa pagmamahal na pinaradadama ko sa kanya. December 27 ang usapan namin at sa bahay gaganapin ang kasal. December 26, kinausap niya ako. Ang sabi niya, tawagin mo na si pastor ngayon. At ikasal na tayo. Aalis na ako bukas. Iyak ako ng iyak noon kasi ayoko pa siyang mawala. Sinunod ko siya. Alas 6 ng gabi dumating si pastor. Kahit hirap na si Joanne, nakahiga siya, pinilit niyang tapusin ang kasal. Kahit nakahiga na lang siya. Andun lahat ng mga mahal namin sa buhay. Kaya alam kong masaya siya. Alas 9 ng gabi, kinausap niya ako. May 3 siyang bilin sa akin. Una, wag akong iiyak sa libing niya. Pangalawa, wag kong pababayaan ang mga magulang ko. Pangatlo, tumulong ako sa mga batang may sakit. Alauna ng madaling araw, malalim na ang paghinga niya. Nakatingin siya sa kisame. Hanggang alas 2 ng madaling araw, habang hawak ko yung kamay niya, nakatingin lang siya sa akin, ngumiti siya ng napakatamis. Na parang sinasabi niyang, okay lang ako sa pupuntahan ko. At tuluyan na siyang nagpaalam. At nung araw ng libing niya, ginawa ko ang hining niya. Hindi ako umiyak. Kahit ang sakit-sakit na. Pinigilan ko para lang tuparin yung hiling niya. And it's been 3 years. Pero madalas pag dumarating ang bare months, hindi ko makuhang maging masaya. Nangyari lahat ng kalungkutan ko sa buhay December 26. After Christmas, nakaburol siya. Habang lahat ay nagsasaya sa pagsalubong ng New Year, nilibing siya before yung birthday niya. At kung mabubuhay siya, paulit-ulit ko siyang pakakasalan. Dahil hanggang sa huli, siya pa rin ang tanging mahal ko. Hanggang dito na lamang po, at sana mapili niyo tong storya ko. Muli,
Ako si Luis at ito ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Kung kailan na tipong mapapagod pero hindi susuko. Lalong-lalo na kung merong involved na bata. Pero kapag wala ng rason para mag-hold on, wala rin namang masamang mag-let go. Dati, hindi ako naniniwala na makikilala mo lang ang isang tao kapag nakasama mo na siya sa iisang bubong. Pero tama pala talaga sila. Sa tagal naming magkarelasyon ni Zach, mukhang ngayon ko lang siya nakikilala ng lubos. Para bang ngayon lang lumalabas ang totoong ugali niya. Month of May this year. 5 months pregnant pa lang ako noon. Nanaginip ako. Nasa coffee shop daw kaming dalawa nang biglang merong babae na lumapit sa kanya. This girl asked him kung po pwedeng ihatid daw siya. Then pumulupot at umabrisete ang babaeng ito kay Zach. Then without any second thoughts, tumayo agad si Zach. Inakbayan yung babae at sinamahan ito. Nilingon lang daw niya ako nang nakangiti. Baka may meaning yung nightmare ko. Never naman ako naging mahigpit sa kanya. Wala akong access sa social media niya since I respect his privacy. At tiwalang-tiwala ako sa kanya, lalo pa na magkakabibi na kami. Sa totoo lang, nahirapan akong buksan ang cellphone niya that time. Pero buti na lang nahulaan ko pa rin ang password niya. Hanggang sa na-open ko na nga ang cellphone niya. And yes, DJ Rocky at DJ Jello. Dito ko na nakita ang mga conversation. Conversation sa iba't ibang babae. Pero ang worst, may isang conversation siya with his co-worker na talagang pumukaw ng atensyon ko. Ang kwento pa naman sa akin ni Zach, yung babaeng ito ay taken na. Pero hindi naman pala. Itago na lang natin siya sa pangalang Danica. Alam naman, dun sa opisina nila Zach, yung relationship namin, na live-in kami and we're having a baby. At alam na alam nung babae yun. Pero alam nga niya. At pinili niyang manira pa ng relasyon ng pamilya. I have no idea kung ano talaga yung motibo nung babae. Siguro, kating-kati lang talaga siya. Pero mali eh. Naisip ko bakit yung partner ko pa, bakit sa akin pa? While reading their conversation, sobrang nanginginig ako. First time kong maramdaman yun. Nandun yung galit, nandun yung pandidiri sa lahat ng nabasa ko. So confirmed. May babae si Zach. Yung taong minahal ko ng sobra, pinagkatiwalaan ko,
Pinagkatiwalaan ng pamilya ko, nagawa akong lokohin. Ang baboy ng mga nabasa ko. Nakakadurog. Sa totoo lang, hindi nga ako maawa-awa sa sarili ko eh. Pero awang-awa ako sa batang daladala ko. Kasi pakiramdam ko hindi niya deserve yung pain. Hindi niya deserve yung sakit. Never. Naisip ko pa nga, pinagdasal namin to ni Zach. At kung kailan naman ibinigay sa amin tong baby na to, saka siya nagloko. Ano ba, may kulang ba sa akin? Nagsawa na ba siya sa akin? Lahat naman ng atensyon, binibigay ko sa kanya. Lahat ng pag-aasikaso, ng pagmamahal, ipinararamdam ko sa kanya. Mukhang sadyang hindi lang siya nakontento at natukso sa iba. Dito ko na rin kinwestiyon ang pagmamahal niya sa akin. Ano ba? Hinihintay niya lang ba akong bumitaw? Kaya gumagawa na siya ng paraan? Kasal na lang ang kulang sa aming dalawa. At nakaplano na yun. Kaya hindi ko lubos akalain na magagawa niya sa akin lahat ng yun. Kapag nagpapaalam siya, nakakain sila ng mga katrabaho niya, o mag-iinom sila ng mga katrabaho niya, oo agad ako kasi nga may tiwala ako sa kanya. Kampante ako. Pero sa pagiging kampante ko, naisahan niya ako. Siguro, iniisip niya na okay lang na gawin niya yun. Kasi akala niya hindi ko malalaman. Pero dun siya nagkakamali. Sobrang sakit, DJ Rocky at DJ Jello. So after few days na mahuli ko si Zach, bigla na lang nag-reach out sa akin yung girl na si Danica. Kinausap niya ako at dito ko na nalaman ang buong katotohanan. Inamin sa akin ang iskandalo, pero I chose not to. Alam kong kayang-kaya ko yung gawin, pero hindi ko pa rin sila pinahiya. So sabi ko dun kay Danica, sana hindi mo maranasan yung nararanasan ko ngayon. Sana hindi masira yung peace of mind mo habang nasa relasyon ka. Wala akong ibang gagawin, kundi ipagdarasal na lang kayo. Humingi naman ito ng sorry sa akin. Pero nung magagawa ng sorry niya, kung nasira na yung relasyon na inaalagaan ko ng napakatagal. And the worst thing, may involve pang bata. Ang bababoy. Biruin mo yun, DJ Rocky at DJ Jello. Yung mga panahong gumagawa sila ng kababuyan, yun din yung mga panahon na sinusubukan namin ni Zach na magkaroon ng baby. Since kakakakuha lang namin ng sarili naming bahay. Tinanong ko nga si Zach bakit hindi na lang yung Danica na yun yung binuntis niya. Tapos, in-spare niya na lang ako sa sakit. Then ang sagot niya sa akin kasi ako yung mahal niya. Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Sinampal ko siya ng sobrang lakas. Minura ko siya ng paulit-ulit. I asked him multiple times, bakit ngayon pa na may baby kami? Maya-maya pa nagmamakaawa na siya sa akin. Patawarin ko raw siya. Pero para konsensyahin ako na wag nang umalis. If iiwan ko raw siya, mas mabuti na lang mawala na siya. Alam niyo, DJ Rocky at DJ Jello, naisip ko na baka gawin niya talaga yun. Kasi tahimik lang siya na tao.
At may tendencies talaga siya na gawin yung bagay na yun. Pero nanindigan ako at ang sabi ko sa kanya, sa kabila ng pagluloko mo, may gana ka pang manakot sa akin. Ang sakit. Wala naman akong ginawang masama sa kanila to deserve this kind of treatment. Wala rin naman ako mapagsabihan kasi malayo kami sa pamilya namin. Kaming dalawa lang yun nandito sa Maynila. So, to make the long story short, sige, hindi na ako umalis muna. Kinimkim ko lahat ng sakit. Wala akong matakbuhan pa eh. Tapos kung tatakbo naman ako sa amin, kila mama at papa, hindi ko alam kung anong pwede nilang gawin kay Zach. At ayokong pati sila ay ma-stress, kaya lalabanan ko to, kakayanin ko to. Iiyak lang ako tapos lalaban uli. So sabi ko, bibigyan ko siya ng huling pagkakataon. Iniisip ko na ito naman yung unang beses na ginawa niya to eh. At hindi naman ako perpekto para hindi siya bigyan ng isa pang pagkakataon para patunayan na magbabago siya. I gave him an ultimatum, DJ Rocky at DJ Jello, na kapag naulit pa, tapos na ang lahat sa amin. Kahit anong sitwasyon, basta may involved na babae. Tatapusin ko agad ang relasyon namin. Wala nang usap-usap. Nang lahat namang nangyaring yun, naging okay kami. Araw-araw siyang bumabawi. Video call everyday kapag nasa trabaho siya. Lahat ng assurance binibigay niya. Pero yung peace of mind ko, basag na basag. Sinusubukan ko naman na maibalik yung tiwalang nasira. Pero I think dahil sa sobrang sakit na naramdaman ko, parang nagmanhid ako. So last week, nalaman ko meron na naman. Wala na akong naging reaksyon pa. Tinanong ko lang siya. Tapos hindi ko na lang siya pinansin the whole day. Then nag-message yung ex niya sa kanya. Tinatanong kung nasa boyfriend ko pa raw yung red string bracelet na ibinigay niya. Nakita ko yung message since nag-pop up dun sa notif niya. And ako nag-reply in a way na hindi niya mahahalata. So based dun sa conversation, nagkakausap pa pala sila ng ex niya sa tuwing umuuwi kami ng probinsya. So I confronted his ex. Nagpakilala ko na ako ang kausap niya. Pero dininay niya eh. Wala lang daw yun. Sira na naman yung peace of mind ko. Ang sad part dito, parang wala na akong maramdaman na pain. Parang nawalan na ako ng gana. Nilagay ko na lang sa utak ko na soon, kami na lang ng baby ko ang lalaban sa buhay ng magkasama. And it's okay. I decided I'm grabbing my freedom. Uuwi na kami ng anak ko sa probinsya. Uuwi na ako sa mga magulang ko. I am letting go of my long-time boyfriend na biglang nagbago simula nung mapadpad kami dito sa Maynila. Hindi man lang niya naisip na ako yung taong nandito lang para sa kanya through ups and downs. Ultimo pamilya niya hindi siya kayang suportahan. Ako lang ang nagstay sa kanya pero sinayang niya pa.
Wala na, pagod na pagod na pagod na ako. Hindi ko man siguro kayang mabigyan ng kumpletong pamilya ang anak ko. Pero ibibigay ko sa kanya ang pagmamahal na totoo. And peace of mind. Dahil yun naman ang mahalaga, di ba? Yung mamuhay kaming mag-ina na walang iniisip. Or pinapangambahan. Okay lang if kami lang mag-ina ang lalaban sa buhay. Marami namang single mom ngayon na nagiging successful sa buhay. At alam ko, with God's help, malalagpasan namin to. DJ Rocky at DJ Jello, please pray for my baby's safe delivery. Ingat din po kayo ha. Maraming salamat po. Muli, ako si Mara, ang strongest mama ng Manila. At ito, ang aking secret file. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang V. 37 years old, may asawa at 2 anak. Sumulat po ako para humingi ng payo. Ganito po kasi. 3 years po kami ng boyfriend ko when I was in college. On our 3rd year together, nag-migrate siya sa Canada kasama ang papa niya. Kaso nasa airport pa lang sila ng Canada, nagka-aneurysm ang tatay niya at namatay. Bumalik sila ng Pilipinas at inalalayan ko siya at minahal sa gitna ng pighating pinagdadaanan niya. After a few months, bumalik siya ng Canada para makasama ang nanay at kapatid niya. Habang nandoon, para siyang bulang naglaho. Nalaman ko na lang na may girlfriend na. Sinubukan ko mag-move on. Lumabas ako ng bahay, nakipag-date, kahit siya pa rin ang laman ng puso ko. Halos 1 taon bago ako tuluyang nakabangon. Ngayon 2009, bumalik siya ng Pilipinas. Akala ko, ito na ang pangalawang pagkakataon para sa amin. Pero kabaligtaran ang nangyari. Galit na galit siya sa akin. May mga narinig daw siyang kwento tungkol sa akin at hinintay niya ako magpaliwanag pero hindi naman daw niya ako kinakausap. Hindi naman daw ako nagsalita. Sa isip ko, kung mahal niya talaga ako, kakausapin at tatanungin niya ako. Isa pa, siya yung naunang nawala at nagkaroon ng iba. As if hindi pa sapat ang pananakit niya sa akin noon, nagka-girlfriend siya ulit. Nagagalit ako dun sa jowa. Hindi naman ako yung hindi naman ako yung bida. Nakakaloka. Anyway, nag-reunion ang barkada namin after a year. Nalasing kami at dahil nawala sa sarili, nakatulog ng magkatabi. Allah. Wala namang nangyari pero pagising ko, nakita ko yung mga gamit ng girlfriend niya sa kwarto niya. Doon ako natauhan. Hinalikan at niyakap ko siya sa huling pagkakataon at umalis ako. Doon ko pinili ang sarili ko. Pagod na ako masaktan. Hindi ako dapat option lang. Kalauna nalaman ko na gusto niya pala akong balikan pero isinara ko na daw ang pintuan. Kasi kung talagang gusto niya ako, bakit hindi niya muna tinapos yung relasyon niya? Nabuntis niya yung girlfriend niya at nagpakasal sila. Ito ang bahagi na parehong sumira at naghilom sa akin. Handa daw siyang iwan ang girlfriend niya, balikan ko lang daw siya. Tumanggi ako dahil hindi ko kayang manira ng isang pamilya. Pagkatapos ng 15 taon, nagparamdam siya ulit. Hiwalay na daw sila. Hindi daw talaga niya mahal ang asawa niya at nagstay lang daw siya para sa mga anak. Pinagsisisihan daw niya ang mga naging desisyon niya sa buhay. Tapos tinanong niya kung bakit ako umalis.
Bumalik lahat ng sakit at lungkot. Pero naalala ko rin na siya naman ang naunang nawala. Siya yung malinaw na pumili sa akin. Malinaw na hindi ka pinili. Oo. 'Di ba? Oo. Anya. Naano mo kami? Oh, kala mo sabog kami ha. May wagang burnay, teka lang. Habang nag-uusap kami, ramdam ko ang pagod sa boses niya. Yung lalaking masayahin at medyo childish na minahal ko, parang wala na. Napalitan ng pagod na tao na bigat sa buhay. Tinanong ko siya tungkol sa hiwalayan nila pero sa susunod na lang daw naming pag-uusapan. Sabi ko, wala nang susunod. Gagawin daw niyang madali para sa akin. Kaya nagpaalam siya at blinak ako. Sobrang daming red flag. Grabe. Tambala. Kaya nga, okay, I'm so excited to know what is your question. Ano yung tanong mo, girl? Ayan na. Ito na. Tambalang kumikinang. Naprotektahan ko ba ang kapayapaan ko o masyado kong isinara ang pintuan? Dapat ko po ba siyang... Eto na! Parang gusto ko ng nail cutter, may kukurutin ako. Sang parte, sa pinaka... Pupugutan kita ng Yan. ulo gamit nail cutter. Isipin mo kung gaano ka-painful ang death na yun. Poprotektahan ko ba, naprotektahan ko ba ang kapayapaan ko o masyado kong isinara ang pintuan? Dapat ko ba siyang kausapin ulit? O ito na talaga ang closure matagal na naming hinahanap? Salamat po sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig. V. Huminga ka muna ng malalim, Nicole. Hinga muna ng malalim. Uminom ka muna. Inom ng favorite drink na sola. Ayan, Yan. baka naman. Sola, baka naman. Napapagod na akong bumili. Kailan niyo ako susponsoran? Hay nako! Ayan na! Nakakaloka! Ilabas mo, Nicole Yana! Alam ko, nagkakagulo na yung mga Nicole Yana. Hindi ako una magsasalita. Hindi sila nagkakagulo. Ano? Sabi nung Nicole lang naiirita, Oh. ako na to. Ay, hinawi niya. Hinawi niya na lahat ng Nicole Ala. Ako na to! Ako na to magsasalita. Tumigil kayo dyan. Alam mo, V, nag-close na ang lahat nung iniwang kanya at pinalitan. Sa totoo lang, ang may problema dito, hindi na yung lalaki, kundi ikaw. Sa totoo Pamilyadong lang. tao ka na eh. Kaya nga. Hanap ko pa At ng saka closure. siya, closure. Mukha mo closure. Ito lang ang masasabi ko. Hindi po lahat kailangan ng closure. Of course, iba pa rin naman talaga yung naintindihan mo kung bakit ka hiniwalayan. 'Di ba? Pero as time goes by, na maiintindihan mo rin kung bakit kayo nagkahiwalay. Yun lang yun. Hindi kailangan may closure na sinabi niya talaga mismo na ayaw na. Tingnan mo hanggang sa kahuli-hulihan anong sinabi niya. Gusto niyang bumalik sa'yo pero doon sa kaduluduluhan anong sinabi niya? Gagawin ko madali para sa'yo, ako na magbablock. Di ba parang tanga? Nakakaloka. Ang parang tanga ikaw, B. Kasi Ibig mga tanong sabihin, mo dito sabihin lang nun, kaya lumapit sa sayo dahil kinakailangan niya siguro, it could be emotional support dahil Pwede. pagod na siya. Nung hindi niya makuha yung gusto niya, Ginawa na naman yung ginawa niya sa'yo. goodbye. Correct. And remember, V, ilang beses na niyang ginawa ito sa'yo. Tama, ikaw naman si marupok na V. Oo, di ba? Pag-usap ka pa, pamilyadong tao na kayo Kaya pareho. nga, yun na yung nakakaloka. May pag ganito-ganito ka pa. Wala nang susunod. Di ba? Oh, May pag ganito. tapos may tatanong ka pa kung na-protect ka. Correct. Wala nang susunod Kung tama yung ginawa mo. Kaya nga, diba? Wala nang susunod na usapan. Pero next question, by the way, tambalang kumikinang. Kailangan ko po ba ng closure? Pambihira ka. Alam mo, sorry ha, pasensya na, V. Pero dito talaga sa sitwasyon na to, ikaw talaga yung ikaw talaga yung marupok. Tama. Na hindi na you are overcome always by your pagiging marupok or by your emotions. Hindi mo na ginagamit yung utak mo. Gets naman natin pagdating talaga sa pag-ibig at mahal na mahal mo, halata. 'Di ba? Kasi kahit na anong red flag niya, Yeah.
ang tingin mo dun sa red flag, pink, di ba? Green, di ba? O kaya yellow. Hindi mo nakikita ito as a red flag na, ano ba? Unang-una pa lang yung iniwang ka, tapos sinisi ka pa pagdating ng reunion. Di ba may Correct. ganon? Oh. Eh siya naman tong hindi nag-explain. May mga narinig ako, parang tanga, di ba? Alam mo, Tapos nagpakasal. O after 15 years, nagparamdam nagparamdam. ulit. Tapos ikaw parang, ito na ba? This is our chance? Hindi. Walang ganon. Kasi doon sa unang beses pa lang, palagay ko na iniwang ka niya para sa iba. Nihay-nihoy, para siyang bulang nawala. Correct. 'Di ba? That was the closure already. Kaya may mga tao naman na nag-a-attempt ng ganyan kasi alam nila bumibigay ka eh. Kaya nga pinupush niya pa din eh. Oo. Tingnan mo, kung una pa lang nag-block ka na, 'di ba? Saka hindi ka na dapat mag-communicate kasi nga Hindi na. Isipin mo dun sa moment na lasing-lasingan, tapos yung hindi ko masyado mag-gets yun eh. Biglang yung gamit ng girlfriend nandun sa siguro kwarto. naginuman sila, nandun sila Din nandun- nakatulog sa kwarto Ng girlfriend. nung lalaki. Oo. Nakita niyo may mga gamit ng bar. So, ibig sabihin, they're living together. Correct. Or talagang they're still together. Oo. Very much together. Mm. 'Di ba? At saka wag nga ako dun sa lasing-lasingan tapos wala na. Okay, sige, fine. Ginising Walang- ka siya niya. Oo, parang for the last time. Tigilan ako sa mga nakakabwisit na eksenang ganyan. Oo. Tigilan ako. Ayan. Kakaloka. Si Nicole nagpauso niya nung for the last time. I love it. Huling kamerot. Di ba? Pero tigilan ako dun sa okay, fine. O given na walang nangyari, whatever. Pero yung ano ba yung sinabi niya? Parang hindi namin alam pero nagkatabi kami. Tigilan ako. Dun sa unang parte pala na nagka-reunion kayo. Napaka-defensive ng kwento mo. Correct, pinili nyo na kagad na maging katabi ang isa't isa. Kasi Oo. pwede rin namang option na hindi kayo magkatabi. Correct. Para kung magkalasingan man, hindi magiging magkatabi. 'Di ba? Tigilan ako. Ako manginginom ako kaya tigilan talaga ako. Baka may dagdag bawas sa kwento. Kaya nga eh. 'Di ba? Sorry na V, alam namin tambalanisa ka, ikaw yung dapat kampihan. Pero obviously here, dito sa sitwasyon na ito, talagang you allow it to happen. Oo. 'Di ba? Yung mga ganyan, hindi ito yung talagang gusto kanya at gusto kanyang balikan. Kung man hindi siya masaya sa kanyang naging pamilya, ganyan. Choice niya din kasi yun Yes. na pinilit niya eh. Kahit hindi naman siya ready or hindi niya naman pala mahal. So, hindi mo na yun cargo. Ano mo na yan eh. Ang cargo mo dito is how will you react every time nandyan siya. Saka sa tanong mo na kung naprotektahan mo ba yung sarili mo, hindi. Hindi ko nga magets yung tanong ng protektor Kasi niya sa ikaw ang nagbukas eh. Protektado ka na nung wala na kayong Kaya communication nga, eh. ano ba Ikaw naglagay ng sarili mo. Oo. Saktan mo. Oo, correct. Tanggalin ko yung helmet tapos babuyin mo ako. Nakakaloka! Diba? Oh, nakakainis yung mga ganitong klaseng eksena. I-podcast na yan. Di ba? Ang sakit sa ulo, V. Uh-huh. And I guess ang pinaka-importante din dito, yung naging, ano ba nangyari? May pamilya na ba to si V? Meron. O yung lalaki lang? May pamilya siya, may 2 anak na siya. Si V? Oo. Tigilan ako, hindi ko nga Diba? nakita yun eh. Hindi ko pa nga naisip ko single ka ngayon eh. Ay, tigilan ako kung may 2 ka ng anak. Oo, may asawa ka, may 2 kang anak. Baka pagkita pa ng mga ganong-ganon. Ay, sakit sa batok, kaloka. Ayan. Isipin mo na, nakakainis yung masakit yung batok ko na hindi ako kumain ng masarap na chicharon. Ikaw yung nagpakapal ng batok ko today, Ayan, B. ayan na. Nakakabwisit, Oh, diba? hindi pa to nakaka-recover sa gastos niya. Correct. Kaya, At saka sa in-increase ko na, Oh, yun, yung na timbang Oo. dahil sa dami ng lechon Macau na nakain ko. Recently, kaya it's not the time para tanungin ako ng mga natatangahan ako na tanong. tapos sumas pa yung krudo, hindi niya Correct. makausap na maayos sa asawa Hindi. niya. Nagtatanong lang naman ako kanina kung anong ulam. Nagalit sa akin. So, ayaw ng mga ganitong kausap, B. Alam mga kabisyo, ito pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po ang kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kasama kakwentuhan, kadramahan nyo na po your Uragong Broski like super legit and all Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Yan.
yan. Sakit ng ulo mo, kaka-computer mo yan. Sakit ng katawan mo, sige pa, kaka-games mo yan. Ay nako, shout out sa lahat ng mga jowa natin dyan na sinisisi na lang lahat ang sakit ng katawan natin and all at lahat ng mga nararamdaman nating negativities dahil sa pagko-computer, pag-online games at mobile games natin like Super Legit and all. Uy, dahan-dahan lang naman kasi ano namin to ako medyo may bias ako dito kasi bilang isang mahilig talagang maglaro. Oo, ng mga online mobile games and all, mga interactive games. Nako, ito talaga coping mechanism ko. Kapag sobra yung emosyon ko, dito ko na ibubuhos yun Halimbawa, sobrang lungkot ko, yan. Nako, makikita mo talaga ako. Hawak ko yung mga laruan ko. Bakit tong term, no? Hindi, totoo yan. Kapag sobrang lungkot ko or sobrang may namimiss akong tao or halimbawa sobrang saya ko din, doon ko na ilalabas yung sobrang emotions ko. Yan. Bakit? Kasi it feels like it's a totally different world. Kumbaga, panandali ang takas ko yun sa mundong sobrang harsh, sa mundong sobrang lungkot, or sa mundong sobrang bilis ng pag-ikot na nakakahilo na talaga and feeling ko naiiwan ako. Diba? So, hindi lang siya basta-basta libangan for some katulad sa akin. Kaya baka sobra sa screen time yung jowa mo, baka may dinadamdam. Oo, kasi ako ganyan mga bagay, mga emosyon na hindi ko kayang masabi, na hindi ko kayang ma-communicate na ko. Minsan may tendency talaga ako na magsulo and all, tapos inilalabas ko na lang yan sa games. Yan. Oo, nag-Animal Crossing. Yan. Hindi, totoo yan kasi it's a totally different world out there. Tumatakas ako doon sa mundo na kung saan feeling ko parang kontrabida ako or feeling ko talo ako, 'di ba? Kasi kapag may mga games na ganyan, instant winner ka, 'di ba? O at sino ba naman yung ayaw manalo, 'di ba? Kaya wag masyadong mapanghusga sa mga gamers dyan like Super Legit and all. Pero again, lahat ng sobra ay masama. Kapag ito ay nakakaapekto na sa trabaho, ayan, sa araw-araw mong buhay, sa relasyon mo, at nagiging tamad ka na talaga, nagiging dahilan nito para maging hindi ka productive like Super Legit and all, ay nako, masamang bisyo na yan. Broski, tigilan mo na yan. Ako, dito na ako pumapanig sa mga magulang natin at doon sa mga jowa natin na tigil-tigilan mo yan. Makakain mo ba yan? Hindi, kasi totoo po yan. Hindi lahat ng mga gamers tulad ko kayang pakainin o yung pamilya nila at yung sarili dahil sa pag-games yan. Maswerte ka, 'di ba? Kung yan yung way of living mo. 'Di ba? Yan yung nagiging trabaho mo. Pero kung ito ay nagiging toxic na or ito ay nagiging dahilan na para maging unproductive ka, nako, tigilan mo na yan, ha? Baka kung ano yung mawala pa sa'yo. Bukod sa buhay mo, mga pinakamamahal mo pang tao. Ay, nako! Kaya mga broski, samahan nyo po ako sa napakagandang bisyo ang pakinggan at buuin ang drama na yan maya-maya sa aking pagbabalik. You heard it right, mga kabisyo. Ipi-play na natin yan nationwide at itatawid natin online. For now, kasama nyo pa rin po your uragong broski like Super Legit and all, Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Across the deep blue. Now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Mahal niya pala ako. Pero naduwag lang siya. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Claire. At
ito ang aking secret file. Nung high school ako, ay sumali ako sa isang religious organization. Doon ko nakilala si Russell. Pilyo, mabait, matalino, medyo may itsura. 2 years older siya sa akin. At siya ang president ng organization na sinalihan ko. Nung una ko siyang nakausap, ewan ko ba sa sarili ko? Pero irritable ako sa kanya. Kasi may pakiramdam ako na ang presko niyang tao. Yes, DJ Rocky. He gave me an impression na siya ay may pagkahambog. Feeling super guwapo. But as time went by, unti-unting nakikita ko yung good side niya. Hindi nagtagal, lagi na niya akong inaasar, binibiro, at nilalandi. Oo, DJ Rocky, malandi siya. Kasi hindi lang naman siya sa akin ganun, kundi sa halos lahat ng babae. At ang masaklap, nalaman ko na may nililigawan siyang kapangalan ko. Presidente ng partner organization namin. At sa tuwing makikita ko silang naglalandian, nakakaramdam ako ng kakaiba. Yung tipong hindi ko naman to dapat maramdaman pero nararamdaman ko na lang na nagsiselos ako. Yes, DJ Rocky. Nahulog ako kay Russell. Nagkagusto ko sa kanya. Yung nililigawan niya, hindi siya sinasagot. So, tuloy-tuloy lang siya sa paglalandi niya, kung kani-kanino, sa akin. At para bang, di niya ako nilulubayan. Kaya ako naman, hulog na hulog sa kanya. Sa katunayan, pumapayag ako na makipag-holding hands sa kanya. Makipagyakapan. Pumapayag ako na sabay kaming umuwi. Na maging textmate kami gabi-gabi. Para kaming MU sa pagkakaalam ko. Hanggang sa isang araw, nakita ko, magkasama na naman sila nung kapangalan ko na nililigawan niya. Siyempre, inatake na naman ako ng selos. At hindi ko na napigilan ng sarili ko.
Sumulat ako kay Russell. At ang sabi ko ay, Dear Russell, ano bang meron sa atin? May gusto ka ba sa akin o wala? Ano yung pagpaparamdam mo sa akin? Wala lang ba yun? Kasi kung gusto mo si Ate Claire, siya na lang ang landiin mo. Huwag mo na akong idamay. Mahal na kita eh, pero ang sakit na. Pinaglalaruan mo lang ba ako? Hulog na ako sa'yo. Pagkatapos kong isulat yun, ay ibinigay ko sa kanya. Bago kami umuwi, binalik niya sa akin yung sulat at meron na itong reply sa likod. At ang sabi dun ay, para ka lang kapatid para sa akin. Oo. Gustong gusto ko yung Ate Claire mo. Nilalandi lang kita kasi I'm a flirt. Sorry kung flirt ako. Pagkatapos kong basahin yung DJ Rocky, tumulo na lang ang luha ko. So wala lang pala sa kanya. Lahat ng mga pinaggagawa naming kasweet-sweetan. Nag-assume lang ako na MU kami. So after that day, nag-iwasan na kami. Minsan, nagkakasalubungan kami, pero siya na ang unang umiiwas. Masakit, pero I guess, mas mabuti na yun kesa sa mas mahulog pa ako sa kanya. Sa totoo lang, DJ Rocky, nung nakilala ko si Russell, meron ding mga umaaligid-aligid sa akin. May mga nagtangkang manligaw sa akin. Pero dahil gustong-gusto ko si Russell, binasted ko yung mga umaaligid sa akin. Pero merong isang guy na kahit binasted ko na, para bang pursigidong-pursigido. Naisip ko tuloy, bakit hindi ko na lang ituon ang atensyon ko sa lalaking ito para makamove on ako kay Russell? So in-entertain ko na itong lalaking to. Pero hindi kami nagtagal. Dahil kinailangan niyang pumasok sa seminaryo. At ako ang nakipaghiwalay sa kanya. Dahil kinausap ako ni Russell kung bakit ko raw sinagot si Robert. Papasok na yun sa seminaryo. Nasisiraan na raw ba ako ng bait? Dahil maimpluwensyang opinyon ni Russell para sa akin? Nakipag-break nga ako kay Robert. 1 month lang ang itinakbo ng relasyon namin. So after nun, naging close kami uli ni Russell. Na umabot na sa puntong nag-I love you na siya sa akin. Nang pabiro. At madalas niya yung sabihin kapag naililibre ko siya ng pagkain. Then one day sinabi niya sa akin na papasok din daw siya ng seminaryo at magpapare. Nawindang ako nung mga oras na yun. Napatanong pa nga ako sa kanya kung totoo yung sinasabi niya.
At napatanong din ako kay Lord. Lord, bakit ganon? Eto na yata yun eh. Para bang may something na kami pero wala na naman pala. Yung tipong pinakilala niya na ako sa parents niya. As a friend. Tapos naging close ko na yung parents niya. Pinagkamalan pa nga akong girlfriend niya. Pero malalaman ko, gusto niya palang magseminaryo at magpare. So dumating ang araw na aalis na siya. Pumunta rin ako sa bahay nila kasama ang mga kaibigan namin. Pagkakita ko sa kanya, niyakap niya ako ng maigpit. Nagpicture pa nga kami. Sabi niya, ipakita ko raw yun sa mga magtatangkang manliligaw sa akin. Para hindi na sila tumuloy manligaw. Umuo na lang ako. Kasi parang lutang na lutang ako. Tsaka ang lungkot-lungkot ko. Hanggang sa tinutuon niya nga ang pagpasok niya sa seminaryo. Minsan napapadaan ako sa bahay nila. Kinukumusta ko siya sa mama niya. Tapos minsan, naki-Christmas. Then nung malapit na yung birthday ko, binigyan ako ng mama niya ng rosary at picture niya. At ang sabi ng mama niya ay ipinabibigay daw sa akin ni Russell. Ang saya-saya ko noon kasi naalala niya na birthday ko. Then minsan lumuluwas siya ng Maynila galing Laguna at bumibisita siya sa school namin. Hindi nawala sa isipan ko si Russell. Siya pa rin ang mahal ko. Kahit hindi naging kami. May mga in-entertain akong iba. Pero pinakamatagal na relasyon ko ay 1 buwan lang. Siguro, kasi alam ko sa sarili ko na hindi ko naman sila mahal. At si Russell pa rin ang laman ng puso ko. Then fast forward. Nagpunta ako ng Canada. Then araw-araw, nakakatanggap ako ng mga mensaheng hindi ko akalaing manggagaling sa taong mahal na mahal ko. Yung supposed to be isa akong inspiration pero yun pala. Isa akong distraction. At hindi ko inakala na ako pala ang magiging balakid sa bukasyong tinatahak niya. Hindi ko mapigilan na madala ng emosyon ko. Ito kasing si Russell. Makulit. At ito naman ako. Nangungulila. Matagal na kaming hindi nagkikita. At pag naaalala ko ang mga moments na pinagsaluhan namin, naiiyak ako. Napapasabi ako na sayang. At kung pupwede lang na ibalik ang oras na magkasama kami, gagawin ko. Lumipas pang taon, kinailangan kong umuwi ng Pilipinas. Namatay yung isang kamag-anak ko. Sa pag-uwi ko, hindi ko alam kung anong pumasok sa kukote ko. At ang unang kinontak ko ay si Robert. Lumabas na siya ng seminaryo bago pa ako lumipat ng Canada. Naging magkaibigan kami. Sabi ko sa kanya sa text ko, guess kung nasaan ako ngayon. At ang sagot niya,
nasa Canada pa rin. Then sabi ko, hindi, nandito na ako sa Manila ngayon. Nag-reply siya ng, okay. Na-hurt ako noon. Hindi man lang ba siya masaya na nandito ako? Eh, ba't ba ako nag-e-expect? Nasaktan ko nga pala siya noon. Ang nangyari, pumunta yung mga kaibigan ko. Kasama si Robert sa burol ng kamag-anak ko. Doon nakausap ko yung ex ko. Medyo nagtampo ako sa kanya. Kasi hindi man lang siya masaya nung minessage ko siya. Yung pala nagulat siya kaya okay lang ang nasagot niya. Pero sa totoo lang, nung makita ko si Robert, parang na-miss ko siya. 1 month ako sa Pilipinas at akalain mo, nagkabalikan pa kami. At ibang-iba na siya sa dating Robert. Namatayan din yung isa naming kaibigan. Nakasama namin sa org. Pumunta kami ni Robert at nagulat ako nang pagdating namin sa burol ay nandoon si Russell. Ang awkward kasi magkasama kami ni Robert. Gusto ko siyang yakapin pero hindi ko magawa. Actually, lalong naging awkward nung nakita ko pa yung isa kong ex. 3 lalaki sa buhay ko nasa iisang lugar. Etong si Robert, alam na mahal ko si Russell. Kaya kung makadikit, wagas. Pinagseselos niya si Russell. Pero mukhang wala naman kay Russell yung ginagawa niya. Nagkausap kami, nagkumustahan. Then natapos ang pagbakasyon ko sa Pilipinas. Or should I say, pakikilamay. Then bumalik na ako ng Canada. LDR kami ni Robert. Hindi naging madali dahil umaga sa akin, gabi naman sa kanya. Then napansin ko, parang nagiging toxic na ang relasyon namin. Nagdesisyon ako makipaghiwalay sa kanya. At para magkaroon ng bigat, yung dahilan ko para makipaghiwalay sa kanya, sinabi kong niloloko ko siya. Para pumayag na siyang makipag-break sa akin. Napagod ako eh. Tapos may sakit pa siya. Wala siyang matinong trabaho. Halos ako na ang nagbabayad sa pagpapagamot niya. Nung una, okay pa sa akin yun. Kasi ganoon naman talaga yung ginagawa ng partner, 'di ba? Kaya lang, habang tumatagal, nauubos yung ipon ko. At para bang masyado na siyang nasanay, na puro ako na lang yung gumagastos. Wala man lang siyang ibang ginagawang paraan para kahit papano, mapagaan yung bigat na nararamdaman naming dalawa. Kung kaya't humantong ako sa isang desisyon. Isang mabigat na desisyon. Nakipag-iwalay na ako sa kanya. Then online, may nakilala ako. First time kong magkagusto sa super pogi. Nagulat nga ako. Na sa unang pagkikita pa lang namin, meron na siyang 16 na bulaklak na ibinigay sa akin. Sabi ko, first time kong makatanggap ng flowers mula sa isang lalaki.
Kaya napaisip nga ako, ay, baka siya na yung the one ko. Pero, sumapit ang birthday ko. Hindi siya sumipot. Hindi siya sumipot sa date namin. Masakit yun. Kasi parang umasa na ako. Akala ko yun na eh. Tapos hindi pa pala. So bumili na lang ako ng pabango at chocolates. Pinakita ko sa parents ko. Kunwari, may nagregalo sa akin. At simula nun, wala nang communication na nangyari sa amin. Naisip ko pa nga wala na siguro magmamahal sa akin. Karma ko na siguro ang mga nangyayari sa akin dahil sa mga ex ko. Pero alam mo yun, DJ Rocky, kapag napanghihinaan ka ng loob, bigla namang may pangyayari sa buhay mo na magpapalakas ng loob mo. Isang araw, may nakilala akong lalaki. Itago natin siya sa pangalang Trey. Nagkatrabaho kami. Naging magkaibigan kami na naging magkaibigan. Mabait siya. Understanding, walang bisyo, masipag, at medyo may itsura. Masasabi kong siya na ang hinihintay ko. Walang araw na hindi niya ipinapaalala sa akin na mahal niya ako. Na napaka-blessed niya to have me. At ganoon din ako sa kanya. Maka-Diyos siya. Lagi kaming magkasamang nagsisimba. Yung pamilya niya, close ko na. Yung okay naman na lahat eh. Pero biglang may manggugulo. Guess who? It's Russell again. Sabi niya, lumabas na raw siya ng seminaryo. Eh 'di ba? Kaya nga, ayoko nang magkaroon ng communication sa kanya kasi pakiramdam ko, ako ang distraction niya. At nailalagay ko lang yung sarili ko sa alanganing posisyon. Pero ipinagtapat niya sa akin na hindi na raw siya masaya sa seminaryo. Gusto niya raw na maranasan ang buhay na nakagisnan niya. Kinailangan niya ng kaibigan na makakausap. Kaya, I was so patient. Nag-a-advise ako sa kanya kung paano mag-apply ng trabaho. I encourage him hanggang sa napag-usapan namin yung past namin. Inamin niya sa akin na una pa lang daw niya akong makita. Gustong-gusto na niya ako. Pero dahil mas bata ako sa kanya, naduwag daw siya. Natakot siya. Na baka layuan ko siya. Na baka kapag ipinagpatuloy niya yung nararamdaman niya para sa akin, bigla na lang itong mawala. Bigla na lang ako mawala. Ayaw niyang itaya yung closeness na meron kami, yung meron na relasyon kami. Mahal na mahal niya raw ako. Pero hindi niya sinabi sa akin yun. Kasi alam niyang hindi niya kayang panindigan. Hanggang ngayon mahal niya pa rin ako. Nung time na umuwi ako ng Pilipinas, dapat sasabihin niya raw sa akin na yun yung nararamdaman niya pero nalaman niya na nagkabalikan kami ni Robert. Kaya hindi na niya itinuloy. So mahal niya pala ako. Naduwag lang siya. Pero sa ngayon, mas mahal ko na si Trey. At
Alam ko sa sarili ko na hindi ko ipagpapalit si Trey sa isang taong naging duwag. Well, kung naging matapang lang siguro siya dati. Siguro. Masaya kami ngayong magkasama. Pero hindi siya naging matapang eh. Siguro, ito ay paalala lang sa lahat ng mga tagapakinig mo, DJ Rocky, na kapag meron ka ng oportunidad na sabihin ang tunay na nararamdaman mo sa isang taong mahal mo, sabihin mo bago pa mahuli ang lahat. Ang oportunidad minsan lang dumating sa buhay. Kaya learn to grab it. Take the risk. Take the chance. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Claire. At ito, ang aking secret file. It's time for DJ Rocky's Secret Files. Mas nasaktan pa ako sa taong hindi naman naging kami kesa sa ex ko. Hi DJ Rocky. Madalas akong makinig sa'yo. Matagal ko na rin pinag-iisipan kung bakit hindi ko i-share yung pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Joy. At ito, ang aking secret file. Galing ako noon sa almost 4 years relationship. Wala eh. Napagod ako. Napagod ako maging parang nanay sa karelasyon ko. Oo, hindi nga siya babaero. Kaso, lasinggero naman. Madalas akong nahihirapan dahil sa kanya. Naalala ko nga, bago-bago pa lang kaming magkarelasyon. Magpapakasagad siya sa pag-inom ng alak hanggang sa hindi niya na kayang umuwi. Pilit ko siyang binubuhat kahit hirap na hirap ako maiuwi lang siya sa kanila. Madalas sa kanila ako natutulog. Hanggang sa napaisip ako, deserve ko ba to? Yung tipong ang laki-laki ng katawan niya. Samantalang ang payat-payat ko lang. Grabe na yung pagbubuhat ko sa kanya. Puro inom at barkada lang siya. Yung pag-aaral niya sa akin niya iniasa. Halos 4 na taon. Ganun lang. Kaya siguro napagod ako. At nakipaghiwalay na. Hindi ko makita na meron akong future sa taong yun. Nung nagkahiwalay kami, masakit din naman. Kahit ako yung umayaw. Inom dito, iyak dyan. Hanggang sa paunti-unti gumagaan na.
Hanggang sa marami na akong nakikilalang mga kaibigan. May mga mangilang-ilang nakakausap. Pero wala talaga akong balak na pumasok sa isang panibagong relasyon. Oo, tumatanggap ako ng mga manliligaw. Pero hindi rin tumatagal. Mag-aapat na buwan pa lang nun eh. Simula na magkahiwalay kami ng ex ko. Gusto kong i-enjoy ang pagiging single ko. Hanggang sa nakilala ko si Brielle. Hindi niya totoong pangalan. Birthday ng isa sa mga kaibigan ko. Tapos, yung mga pinsan ng kaibigan ko, kilala siya. Kasama siya sa party. Ang kwentuhan tungkol sa kanya. Narinig ko na mag-aapat na buwan na rin daw silang hiwalay nung 8 taon niyang nakarelasyon. Wow! Ang haba nung 8 taon Sabi ko, sus, magbabalikan din yan. Nung una wala naman akong pake. Hanggang sa nakasama ko uli siya. In-invite ako ng mga pinsan niya na sumama sa kanila. Pagdating sa bahay nila, nanood kami ng movie. Hanggang sa sabi ko, nood kayo ng laban ko bukas Player kasi ako ng volleyball sa barangay namin. Nag-promise sila na pupunta. So ayun, nanood sila ng laro ko. After laro, diretso uli kami sa kanila. Set na naman ang mga first son. Hanggang sa wala na ngang may kaya na maghatid sa akin dahil lahat sila bagsak. Wala akong choice kundi dun na matulog sa kanila. At dun ko first time nakatabi si Brielle. Bakit? Paano ba naman kasi wala na akong mahigaan? At siya, nasa kama na pagkalaki-laki. So tumabi na lang ako. Magkalayo naman kaming dalawa Tsaka, ayoko rin namang may masabi yung mga kasama namin dun. Kinabukasan ako yung unang nagising. Sumunod si Brielle. Kailangan ko na umuwi noon kaya sabi ko, pwede mo ba akong ihatid? Pumayag siya. Hinatid naman niya ako. Then pagkarating ng bahay, inad niya ako. In-stalk ko siya. Hindi ko na matandaan kung sino unang nag-message sa aming dalawa. Basta, nagkausap kami sa chat. Normal conversation lang naman. Tapos may pag-send pa ng voice message. Hanggang sa, ang weird na ng pakiramdam ko. Parang sa araw-araw naming magka-chat, unti-unti na ako nagkakagusto sa kanya. Nakaka-in-love yung boses niya. Ang sarap sa tenga. Nagkukwento siya ng mga ganap niya sa buhay. Ganon din ako. Lumalim ng lumalim yung pag-uusap naming dalawa. Then one day, nag-set kami sa bahay nila. Pero kaming dalawa lang. Hindi nakasama ang mga pinsan niya. At yung iba pa naming mga kaibigan. After noon, napadalas na yung pagkikita namin. Minsan doon na ako natutulog sa kanila. Ang saya lang. Kasi pakiramdam ko nagkakaintindihan kaming dalawa. Then nakilala ko na yung papa at dalawa niyang mga kapatid.
So, alam kong may something na sa amin. Pero hindi muna namin ipinagsabi sa iba yung tungkol sa namamagitan sa amin, lalo na sa ibang mga pinsan niya. Bakit? Kasi niligawan ako dati ng isa sa mga pinsan nila. Hindi ko naman gusto. At alam ko naman sa sarili ko na wala naman akong niloloko. Yun, pinanghinto ko yung pinsan niya dun sa paniligaw sa akin. Kasi ayoko pa nun. At that time, hindi naman ako ganito. I mean, hindi pa naman ako nahuhulog kay Brielle. Basta, ang bilis lang kasi ng mga pangyayari. So, ayun, sinubukan niya aming itago yung amin ni Brielle. Hanggang sa nalaman ng iba pang mga pinsan ni Brielle. Yung amin, inamin na rin namin. Hindi naman nagalit yung pinsan niya. Pero, ayun, may iba lang violent reaction. Ang mahalaga, pinaglaban ako ni Brielle. Ipinaramdam niya sa akin yung matagal ko nang gustong maramdaman sa ex ko. Yung pakiramdam na parang hindi kami mapaghiwalay. Sabi ko pa nga kay Brielle, sumama naman siya sa mga kaibigan niya, okay lang naman sa akin. Basta alam niya yung limits niya. Pero ang sagot niya sa akin, mas gusto kitang kasama eh. Pakiramdam ko ang lalim-lalim na ng tiwala namin at pagmamahal sa isa't isa. Nagkakaintindihan kami, mas naging matured akong mag-isip. Kung dati sa relasyon ko, lagi kami nag-aaway. Pero ngayon, kahit hindi kami madalas mag-usap ni Brielle, nandun pa rin yung tiwala, respeto at pagmamahal. Yung ibang mga kamag-anak niya nga, botong-boto sa akin. Simula nung naghiwalay daw si Brielle at yung ex nito, hindi na nila nakitang sumaya uli si Brielle. Laging nakasimangot, masama raw ang tingin. Pero dahil daw sa akin, nangingiti uli siya. So, masayang-masaya rin ang puso ko. Gusto ko palagi siyang masaya. Dahil mahal na mahal ko siya. Kahit hindi pa kami ganun katagal magkasama. Naipapakilala niya na ako sa iba. At lagi niyang sinasabi sa akin, huwag ko raw siyang iiwan. Dahil mamahalin niya pa ako habang buhay. Paminsan, natatanong ko siya kung hindi niya ba namimiss yung ex niya. Siyempre, 8 taon yun eh. Para bang marami akong gustong malaman. Gusto kong malaman kung paano ko siya mamahalin, paano niya gustong mahalin siya. Kasi kayang-kaya ko namang mag-adjust, maiparamdam ko lang sa kanya na mahal ko siya. So ayun, nagkwento siya sa akin na ilang beses raw siyang niloko ng ex niya. Grabe yung naranasan niya sa ex niya. Nung tinanong ko sa kanya kung namimiss niya ba at kung nabibigla lang siya sa akin o baka nadadala lang, ang sagot niya ay, hindi mo naman alam yung ginawa ng ex ko eh. Hindi na ako babalik sa ganun. Hindi na ako babalik sa ganun. Tumatak yun sa isip ko.
Pinaniwalaan ko yun. Kasi ramdam ko na sobra-sobra din yung pagmamahal niya sa akin. Fast forward. Magtatatlong buwan na simula nung nagkakilala kami. Pero kung bibilangin yun, parang ang dami nang nangyari sa amin. Parang 1 taon na kaming nagsasama. May biruan pa nga kami na ipapatato namin sa balat ng isa't isa yung mga pangalan namin. Basta walang iwanan. Walang sukuan. Magmamahalan lang. Then one day, may message ka. At ang sabi, "Baby, may sasabihin ako. Sorry pero gusto ko munang ihinto to. Sobrang gulo ng utak ko. Hindi ko lang sinasabi dahil nahihiya ako. Ayokong magsinungaling sa'yo at ayokong masaktan ka. Gusto ko munang ayusin ang sarili ko. Hirap na ako nalabanan ng sarili ko. Ang kalooban ko. Hirap na ako sa pamilya ko. Tas parang ngayon lang ako tinatamaan sa mga nangyari sa amin ng ex ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo to ng personal. Pero akala ko okay na ako. Akala ko klaro na yung utak ko sa lahat. Pero hindi pa rin pala sapat yung panahon na malaya ako. Pasensya na, wag mo na sanang isipin na ginamit lang kita. Dahil hindi yun ang intensyon ko. Mahal na nga kita eh. Pero hindi ko pa kayang ibigay sa'yo yung pagmamahal na nararapat para sa'yo. Hindi rin kasi ako sanay sa ganito, yung sobrang bilis na ng mga nangyari sa atin. Siguro nadala lang ako ng emosyon. Gusto ko munang ayusin lahat ng sa akin. Pasensya na ha. Sana mapatawad mo ko. Grabe. Ang daming pumasok sa isip ko. Ang daming tanong. Bakit anong meron? Yung tipong okay naman kami. At alam kong okay naman sila ng mga kamag-anak niya, ng mama niya, ng papa niya, ng mga kapatid niya. Anong problema? Bakit biglang ganyan yung sinasabi sa akin? Yung tipong pinaramdam niya sa akin na mahal niya ako. Tapos biglang, isang araw ganun na lang yung message sa akin. So nag-reply ako. Baby, wag namang ganyan. Pag-usapan naman natin. Di naman kita minamadali. Andito lang ako, sabay natin to gamutin. Wag naman sanang desididong-desidido ka na iwan ako. Wag ka basta-basta nagdedesisyon. Pag-isipan muna natin to. Then nag-reply siya. Matagal niya na raw naisip. Then sabi ko, paanong matagal mo nang pinag-isipan? Di ba pinapunta mo ko dyan? Kasi nabimiss mo na ako. Ang saya-saya pa natin, di ba? Ayusin natin to. Pero ang sagot niya lang sa akin ay sorry. Nag-lock ako sa kwarto ko nun. Iyak lang ako ng iyak. Walang magawa. Mugtong-mugto ang mga mata ko. Pagkatapos nun, araw-araw nagiinom ako. Kasama ang mga kaibigan ko. Nagagalit ang mga kaibigan ko. Pero eto ako. Ipinagtatanggol pa rin si Brielle.
Ang sakit-sakit, DJ Rocky. Nakausap ko yung isa sa mga kaibigan ni Brielle. Tinatanong ko kung bakit. Wala rin daw silang alam. Walang alam. Yun ang isa sa mga masasakit na marinig. Yung parang wala lang. Wala ring alam ang mga kaibigan ni Brielle kung bakit bigla na lang bumitaw si Brielle. Nakakapanghina. Pakiramdam ko wala akong tinira sa sarili ko. Yung tipong ako na yung naiwan. Pero ako pa rin yung nagtatanggol sa taong mahal ko. Para akong dinudurog ng paulit-ulit. Lalong-lalo na pag iniisip ko na lahat ng mga planong nabuo ko sa utak ko, nakasama ka, ay naglaho ng parang bula. Ikaw na, Brielle. Ikaw na. Si Brielle yung gusto kong makasama sa pagtupad ng pangarap ko. Gusto kong mawala yung sakit. Umisip ako ng paraan para mawala yung sakit. Naglaslas ako. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Galing ako sa broken family. May kanya-kanyang pamilya na ang parents ko. Sa lola at tita ko ako lumaki. Ramdam ko namang mahal nila ako. Pero lumaki ako na walang mapagsabihan ng mga problema ko. Kaya nga, nung dumating si Brielle sa buhay ko, parang nagkaroon ako ng kasangga. Nagkaroon ako ng mapaghihingahan. So, ayun. Napansin ko na umaagos na yung dugo sa wrist ko. Nagising yung girlfriend ng kapatid ko, nagsisigaw siya dahil nakita niya yung kamay ko. Agad siyang kumuha ng damit, inilagay sa sugat ko. Hanggang sa nagising yung ibang mga tao sa bahay. Lahat sila kabadong-kabado, gulat na gulat. Nagtatanong kung anong nangyayari sa akin. Bakit ko raw ginagawa sa sarili ko yun? Itinakbo nila ako sa ospital. Lutang na lutang ako noon. At ang mga mata ko, tuloy-tuloy lang sa pag-iyak. Paulit-ulit kong binabanggit ang mga katagang, hindi niyo ako mahal, hindi niyo ako mahal. Walang nagmamahal sa akin. Habang ginagamot yung sugat ko, hindi ko na malaya nakatulog na ako. Nung makauwi kami sa bahay, nagkulong uli ako sa kwarto. Tapos nagpatugtog ng kanta. Muli.
Kinaya ko yun, ngunit bakit ganun? Hindi ko alam anong gagawin ngayon. Relate na relate ako sa kantang yun dahil ang dami ko na kasing kinaya sa buhay eh. Ang dami ko ng pinagdaanan. Pero bakit nung iniwan ako ni Brielle? Nung nawala siya, parang gumuho yung mundo ko. Parang ang hina-hina ako. Nabigla silang lahat sa nangyari sa akin. Kasi kilala nila akong masayahin. Palabiro. Yung tipong kayang-kayang lahat. Hindi ako makakain. At ayokong pagbuksan ang mga tao sa bahay ng pinto. Sinira na nga na lang nila eh. Yung pinto ng kwarto para mahatiran ako ng pagkain. Hindi ko kayang magsalita. Yung para bang wala akong enerhiyang magsalita. Iyak lang ako ng iyak. At dahil doon, yung kapatid ni Brielle na babae na itago natin sa pangalang Ea, nabalitaan yung nangyari sa akin. Kinumusta ako. Kinumusta ko yung kuya niya. Hindi raw tanggap ni Ea yung ginawa ni Brielle. And pinagtanggol ko na naman si Brielle na hindi naman kasalanan ni Brielle na iwan ako. Sinabi sa akin ni Ea na wala naman daw problema sa bahay nila. Ang tanging may bibigay lang nila sa akin ay paghingi ng pasensya. Wala naman silang magagawa eh. Ayaw na sa akin ng anak nila. O ng kapatid ni Ea. Buti na lang, yung ilang mga kaibigan ko, yung kapatid ko, yung mama ko, kahit papano, nakakagaan sa pakiramdam ko. Basta kapag nalulungkot ako, umiiyak na lang ako. Then unti-unti, nare-realize ko na mahal naman pala talaga ako ng pamilya ko. Si Papa, nagpupunta sa bahay. Yung kapatid ko, nalaman ko, chinat pala niya si Brielle. Nang malaman yun ni Brielle, kinumusta ako. Sagot ko, mukha ba akong okay? Nagsorry siya sa akin. Humiling ako na baka pwedeng magkita kami uli. Kahit pa huling hug lang. Huling yakap lang. Tapos dalhin na rin niya yung jacket na ibinigay niya sa akin na hindi ko naman nakuha. Para lang may mayayakap ako kapag wala siya. O habang hinihintay kong bumalik siya. So pumayag si Brielle. Nayakap ko uli siya. Pagkatapos noon, kinukumusta niya na ako palagi. Then sabi ko sa kanya, huwag siyang mag-alala dahil hindi ko naman sinabi sa pamilya ko yung ginawa niyang pangiiwan sa akin. Hindi rin naman siya nakilala sa amin. Dahil ako yung madalas na pumupunta sa kanila. Hanggang sa naging okay na naman kami ni Brielle. Iniisip ko baka this time ready na siya. Okay na siya eh. Nangako ako na hindi ko siya iiwan, na iintindihan ko siya palagi, na hihintayin ko siya hanggang sa maging okay siya. Unti-unti naging okay kami. Hindi namin agad pinaalam sa iba na okay kami uli. Hindi rin alam ng mga pinsan niya.
Napapadalas lumalabas siya, pumupunta sa pinsan niya. Tapos, nakakapag-chat naman siya sa akin. May mga pagkakataong nagiinom sila ng pinsan niya. Pumapayag ako, walang problema sa akin. Basta, ang mahalaga nagkakausap kami. Ang mahalaga, hindi niya ako iniiwan. Ang mahalaga nagbalik siya. Then one day, medyo nagkaroon kami ng tampuhan. Kasi, sa isang buong araw, hindi man lang niya ako matchat. Yung pala, kakadating lang ng tita niya galing ibang bansa. Tapos, pakiramdam ko na baliwala ako. Naiiyak ako that time. Tinadtad ko siya ng maraming message. Tapos sabi ko, nahihirapan ka na ba? Kasi, bakit ayaw mo na ipaalam uli na okay tayo? Para, nami-message mo na ako. Para navi-video call na tayo. Ang sagot niya sa akin, ikaw ba? Nahihirapan ka na ba? Dan sabi ko, okay naman ako kung tatanungin mo ko. Hindi ako nahihirapan, hindi ako napapagod. Pero alam ko na ikaw nahihirapan. Di ba nga sabi natin, kapag mahal mo, walang mahirap, kakayanin lahat. Pero bakit parang sumusuko ka na naman? Baka siguro hindi mo ako ganun kamahal. So, ayun. Niyakap niya lang ako ng sobrang higpit. Nang magkita kami. Yun na siguro yung peace offering niya. Walang may alam na okay kami ulit. Tiniis ko yun. Hanggang sa isang araw, nakatanggap na naman ako ng mensahe mula sa kanya. Sorry. Nahihiya lang ako. Ayaw na kitang guluhin. Gusto kong ayusin ang sarili ko. Gusto ko na ako rin makapagbigay sa'yo. Gusto ko na ako rin makapagbigay ng pangangailangan mo. Kasi ikaw na lang palagi ang nagbibigay. Dan sabi ko, bakit? Hindi naman ako nagre-reklamo Masaya naman ako sa kung ano yung ginagawa ko para sa'yo. Andito lang ako lagi. Handa kang samahan sa hirap at ginhawa. Tsaka ka na lang bumawi sa akin pag meron ka na. Hindi siya nag-reply. Ewan ko, DJ Rocky, pero pakiramdam ko that time, naisahan na naman ako. Sorry lang siya ng sorry. Ang gulo-gulo raw ng isip niya. Nakatanggap pa ako uli ng mensahe mula sa kanya. Na sana raw nakita niya ako o nakilala niya ako in a different timeline. Salamat daw dahil pinaramdam ko sa kanya na kamahal-mahal siya.
Kinuha ko na rin yung pagkakataon na yun para itanong sa kanya yung mga tanong sa isip ko. Kung meron na bang iba. Kung nagkabalikan ba sila ng ex niya. Pero itinanggi niya lahat. Wala raw katotohanan yun. Huwag daw akong maniwala sa kung ano yung sinasabi ng utak ko o ng mga takot ko. So, ayun. Hindi naman talaga naging kami. Kasi 'di ba, ang sabi ko noon, hindi naman kami dapat magmadaliin. Pero yung sakit, parang pang mag-asawa. Yung mas nasaktan pa ako sa taong hindi naman naging kami kaysa sa naging ex ko. Yung 3 buwan ko lang nakasama, dumurog sa akin. Pero yung 4 na taon kong ex, sakto lang. Ganun siguro talaga. Wala sa tagal, wala sa panahon, o wala sa bilis. Ang lalim ng pagmamahal. Kusa itong nararamdaman. Ngayon, may nakilala akong sobrang bait. Mahal na mahal ako. Alam kong hindi ako iiwan at sasaktan. Masaya na ang puso ko ngayon. Para sa mga nakikinig dyan, wag na wag niyong gagayahin yung ginawa ko. Ang daming dahilan para mabuhay. At para sa'yo, Brielle, alam kong mabuti kang tao. Sana mahanap mo na yung taong handa kang mahalin kagaya ng pagmamahal na ibinigay ko sa'yo. Nandito pa rin pala yung pangalan mo sa balat ko. Pero soon, ipapabura ko na to. Kasi ayoko ring magkaroon ng dahilan para masaktan ko yung taong mahal na mahal ko. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Joy. At ito, ang aking secret file. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Julia's Secret File. Si Julia na na-fall out of love sa kanyang karelasyon dahil sa sobrang paghihigpit nito, ayaw makipagkita dun sa mga kaibigan. Ayaw payagang makipagkita sa mga kaibigan, bahay at eskwelahan lang naman itong si Julia tapos di pa pinapayagan ng jowa. Ikaw ba ang magulang ni Julia para hindi siya payagan? May mga jowa talaga kung umasta, kala mo magulang, no? Charot with Harot. Pag jowa pa lang. Di pa naman asawa. Bakit may mga bawal-bawal na ganyan? Anyway, ayun nga, hindi sila nagkatuluyan. Sa pagkakataong ito, meron ng anak at partner, si Paul, samantalang itong si Julia. Ayun. Okay naman siya, kasama ang kanyang partner, and they are thinking of settling down. So, pakinggan na po natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Boss Louie Valderrama. Shoutout po dito sa amin. Well, para kay Ate Julia, puro Dota lang naman pala tong si Paul. Kaya kung puro Dota lang siya, okay na yon, nahiniwalayan niya na. Tapos ito namang si Paul, sana hindi mo ginowa si Julia. Dapat Dota yung ginowa mo. Nakakasakal ka na nga, tapos wala ka pang ibang ginagawa kundi maglaro ng maglaro. Buti na lang hindi kayo nagkatuluyan.
Yun lamang po. Maraming salamat DJ Rocky from Bukawe, Bulacan. Maraming salamat from Boss Louie Valderrama. Thank you. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Echo Kunanan. Ang pinakamasakit sa isang relasyon ay ang pamamaalam dahil hindi lahat ng tao ay mananatili. Mapapaisip ka na lang kung kaya pa bang ibalik ang mga oras para itama ang nakaraan. By the way, DJ Rocky, it's been a while. This is Echo from LCR Scanning Boys. Shout out sa mga tropa kong sina Lawrence, Talon, Charles at Joshua. Masakit naman talaga magpaalam, lalo na sa pera. Nakakasahod mo lang. Charot with harot. Ito naman sabi ni Jobert Vertudazo. Nakarelate ako sa sender natin. Meron din akong ex na kahit hindi maganda ang paghihiwalay namin, ipinagdarasal ko na maging masaya siya sa buhay na pinili niya. Shoutout kay pareng Leo Gasser at pareng June Bernardino. Actually naman, gusto naman talaga natin na mapabuti yung kalagayan ng mga ex natin kasi minsan din naman natin silang minahal. Ito naman ang sabi ni Francisco Serna. Hi DJ Rocky, ang masasabi ko lang kay Julia, buti na lang ay nakipaghiwalay siya dun sa Paul na yon na puro Dota lang ang alam. Dapat pag college ka na, kahit papano iba na yung priority mo sa buhay at nagtitinutuno ka na at hindi ka na masyadong naglalaro. Pero nung nangyari yon, ano pang ginawa sa'yo? Sinakal ka at yun tuloy, nagpumiglas ka at napadpad ka sa iba. Well, ganun talaga. Everything happens for a reason. Maging masaya na lang kayo sa kung ano mga pinili nyo, no? Nyo na ngayon. Yun lamang po. Maraming salamat from Francisco Serna. Ito pa sabi ni Charles, good for you, sender. Red flag kasi yung si Paul. Payag ka nun? Gagawin kang toro para gawin siyang mundo? Buti di ka nalugi dyan kasi tama lang din na hiniwalayan mo, as in hiniwalayan mo. Disappointing lang sa part na hiniwalayan mo nga siya. Pero nagkaroon ng kahit konting overlapping kay Lloyd. Hindi ka dapat nag-entertain ng ibang lalaki. Yun lamang po from Charles. Actually, pangit na rin yun eh. Parang flirting na rin yung dating doon. Kahit wala kayong ginawang label, pero parang emotionally na-attach ka na sa ibang tao tapos na-detach ka na doon sa partner mo. Ito pa sabi ni Mark Vito or Matt Vito. Ang ganda mo, DJ Rocky. Ay, thank you. Ito talaga yung mga gusto ko naririnig ngayong gawing to. At least maganda at happy ending ang love story mo, Julia. Hindi lahat ng mga nangyayari sa buhay natin ay masaya. Gayunpaman, piliin natin na maging masaya. Shoutout po sa nanay ko na nasa barangay Tabionan, Gasan, Marinduque, si Charito Vito, kay Diana Sosa at kay Master Nanay Pagaling ka. Huwag pong matigas ang ulo. Kung hindi po ako nakakatulong ngayon, balang araw makakabawi din ako. Mahal ko po kayo. Maraming salamat po. Ang sweet naman ito ni Matt Vito. Ito pa sabi ni Jason. May ganon, minsan mahigpit si BF or girlfriend tapos puro laro lang ang inaatupag. Buti hindi kayo nagkatuluyan kaya move on ka na lang, passes pass, may sarili ka ng buhay, gayon din siya. Yun lamang po, maraming salamat from Jason. Ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for tonight. Ako ang masasabi ko lang talaga dito, Julia. Go girl! Hayaan mo na ang iyong nakaraan. Kaya talaga tayo merong mga pinagdaanan sa buhay at nananatili ito sa ating nakaraan dahil yun ang mga leksyon na dapat nating matutunan sa kasalukuyan. Pwede nating sariwain yung mga nangyari dati, pero wag na natin masyado pang balikan. Okay sana kung pera yun, diba? Magkakapera ka pag binalikan mo yung alaala ninyo ng ex mo. Okay yun. At okay na lang na you wish him the best. Sabi mo nga, akala ko ako yung mas unang magkakaanak sa aming dalawa kasi ang puro iniisip lang ni Paul, Dota. Malay mo ba? Noong mga panahong naglalaro siya ng Dota, kasama niya din yung babae, yung partner niya. Tapos pagkatapos sila maglaro ng Dota, sila naman yung naglaro para magkaroon ng bata.
Charot. With harot. Di mo rin kasi talaga masasabi kung ano yung magiging desisyon ng isang tao. Ang mahalaga dun, kung hindi mo na mahal, pakawalan mo na. Kesa dun sa ipilit mo pa ng ipilit sa sarili mo na, sige, subukan ko pa, mahalin ko pa. Baka sakaling magbago pa. Kasi kakaasa mo ng ganun, wala naman talagang mangyayaring pagbabago. Magiging cycle lang ang lahat. Okay ba sa'yo yung pilitin yung sarili mo na mahalin yung isang taong hindi mo na talaga tunay na mahal? Ang mangyayari doon, pirated version of love lang yung ibibigay mo. Tapos paasahin mo lang yung tao. Subuti na lang nagbigay sa'yo ng letter itong si Paul. Final letter na pala yun. In fairness naman may sulatan pang naganap sa inyo At nakaka-touch din yun Kasi sa panahon po ngayon, napakadali na lang mag-chat Napakadali na lang na hindi na mag-usap, bigla. Yung tipong, iwanan mo na lang sa ere, wala nang formal breakup. Pero itong si Paul, in fairness, nagsulat. Sulat kamay, hindi typewritten Handwritten. At nandun lahat yung saloobin niya. Hindi lahat ng lalaking kayang gawin yun. Yung sumulat gamit yung kamay, tapos i-express yung tunay mong nararamdaman. Maging vulnerable ka dun sa pagkakataong yun, dun sa taong mahal mo. Sa huling pagkakataon. Tapos pagkatapos nun, block ka na para matulungan yung sarili niya. That was a brave act. At yung ginawa mo din na pagtatapat sa kanya na hindi mo na siya mahal at ayaw mo na, that was also a brave act. Hindi yung tipong pa-cold kayo ng pa-cold sa isa't isa. Sige, paramdam niyo yung panlalamig ninyo sa isa't isa hanggang sa manawa na lang kayo. Ano bang problema, ganyan. Tapos hanggang sa maglang, boom! Casper. Ano ibig sabihin nun? Ghost. Naging multo na kayo. Di na lang kayo nagparamdam. O kaya nandyan lang kayo sa paligid pero hindi na nararamdaman. Kung meron man ako nakuha dun sa storya ninyo, that is being decent enough to say goodbye. To end a relationship. Because not all people can do that at this point of time. Yung iba sobrang galing manligaw, sobrang galing mapafall, tas biglang iiwan sa ere. Ang pangit ng pagkatao, 'di ba? Pag bigla-bigla na lang nang iiwan nang walang kahit anong dahilan. At least you gave that respect to each other by ending your relationship in a nice way na masakit pa rin. So yeah, we wish our exes all the best. Na parang sana lahat ng sakit na naranasan ninyo dati sa isa't isa maging worth it. Maging worth it para yung kasalukuyan nyo ngayon masaya, hindi komplikado, smooth lang, magkakaproblema, pero hindi na tulad nung sakit nung nakaraan. Yung ganun ba? Sana maging worth it lahat ng sakit ng nakaraan. Para maging masaya ka ngayong kasalukuyan. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share na kanilang secrets, share it to me, rocketera@gmail.com. I gotta say, BRB, as in bathroom break, for top secrets. Kapiling pa rin ang inyong basa princess, DJ Rocketera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Julia's Secret 5.